Isinuod po ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ano nga bang hindi gagawin niya sa kabubuti ng mga anak niya? Ano nga bagang hindi maibibigay niya? Ano man ang hilingan nila? Sapagkat di mo pa man hinihiling bilang anak niya, batid niya na kahilingan mo. Kaya nga lamang matuto kang maghintay. Matuto kang magbata, matuto kang magsikap, magsumakit na manalig at magtiwalang ganap. Sa gayon, habang hinihintay mo ang pagbibigay niya sa iyo, sa puso't isip mo, itahan mo siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, ang salitang problema ay sa tao lamang. Subalit ang salitang totoo ay Diyos na totoo ang nangungusap at nagtuturan. Alalaong baga, sino nga bang tao ang may layon at nasang masiphayo siya? Sino nga bang tao ang nagnanasang malumbay siya? Sino nga bang nagnanasang matigib siya ng kawalan? Magpakamatay kung nasa totoo at tamang isipan. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, isip at damdamin, sinong magpapagalaw? Kalooban mo'y sinong magbibigay ng pandamang mainam? Ang salita ay dalawang bahagi, mabuti at masama. Sinong magsisilid ng mabuti sa diwa? At sinong tagasilid ng masama sa isipan? Sumainyo nawa ang paghahari at patuloy niyong manamnam, yung sa'kin niluluwal, di niyo man mabatid, pagdakakaraka-raka, kung anong aking ibig. Subalit ang patuloy na nagnanasa ng kabutihan at ang dinadamay Ama lamang, mararamdaman niyong buhay na kumikilos kanino man, sapagkat kayo'y anak na minamahal. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. O kay hirap ng pag-iisip na may lito at kaguluhan. Subalit kay dali at kay gaan, maapuhap ang katugunan sa taong maliwanag at payapa ang kaisipan. Sumainyong paghahari, mula ulo hanggang talampakan, malubos kayong ganap, matigib kayo ng galak. Mula kay Lucas. Isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya,
May isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya. At sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan, ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya? Ang may pandinig ay nakarinig. Maliwanag ba ang katotohanan kung ang isang masama sa kaluwatan ng pagdulog ng isang taong kanyang baka mayamot lamang ay ibibigay na niya? Ang ama pa kayang mahabagin at maawain? Ngunit sa pagbibigay kaya ng ama sa inyong lahat, sino kaya na kung idatal niyang takda na siya ay bumaba at likumin ng kanya, ilan kaya ang kanyang maapo at makikitang tapat? Mga minamahal, walang taong magaling at matalinong mangaral. Walang taong magaling at magaling mangaral. Walang taong matalino sa larangan ng kabanalan. Walang taong mabuti kung di kakalooban ng Ama. Subalit, ang lahat ng nakikiisa at nakikipagtotoo sa Kanya, nakakaisa niya at nagiging tapat na nagnanasa para sa Kanya. Alalaong baga, sinong makakaunawa ng tinuturan ko? Tulad ng batong itong wala namang kamuwangan. Magsambit man ako ng magsambit, nakatitig lang siya at walang iniisip. Ngunit kayong mga taong may kaisipan, na mayroong kayong pag-iisip bilang magulang at matanda ng naturingan, ano kaya naman ang masasabi kung laman ng isip nyo? Matuwid kaya at tama sa pananaw ng Ama? Katotohanan, mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Masasambit ng tao ang lahat ng umaasa. Ang sasabihin niya, pag-asa. Masasambit din ng tao lahat ng nasasabi niyang gusto kapag pumasok sa isip niya. Ngunit hindi lahat ng sinambit niya pagdakakarakay, mapatutupad niya. Subalit ang Ama, kapag sinabi niya ngayon din, bumangon ka, ikaw na patay, babangon kung susunod ang patay. Subalit, kung hindi makasusunod at susunod, patay mang maluwat ang puso niya at isipan, di niya ito magigising at maititindig man din. Nakabubuhay man ang patay ang Ama, subalit pinipili niya rin ang bubuhayin niya. Subalit ang mga binabago niya ay lahat nais niyang makita kung paano magbago at makapagbabago sila. Nagpapagaling man siya at winiwikang ang kagalingan ay siya, ngunit hindi ura-urada pagdaka, lahat ng nagnanasang gumaling ay pinagaling nga niya. Subalit, kung magkamisan mayroong wala ng pag-asa at hindi na umaasang gagaling, kundi ang pag-asa niya ay mamamatay na lamang, siya pa rin naman ang kanyang binuhay. Paano nyo ngayon hahatulan ng Ama? Kung paano siya lumingap at kung paano siya gumawa? Paano nyo masasabi ngayon kung sino ang nasa niyang ngayong araw na ito'y pagalingin? At paano nyo masasabi ngayon na ngayong araw na ito, ang lahat na narito'y sa kanyang isipan?
Wala nga ni isa man makapagtutudlo ng damdamit isipan nyo'y siya kanya, sapagkat tanging siyang nakalilirip ng laman ng puso ng bawat isa. Kaya't ang nais niyang gawin ay magagawa niya, at ang nais niyang tupdin ay matutupad niya. Subalit ang tao, anong karapatan para gawin at tupdin ang di niya kayang gawin at tuparin? Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Katulad mo, na pagdakay na magana lamang at sumakit. Ito ang masakit sa'yo, di ba? Ito. Tama ba? Walang pinagkaiba. Katulad lamang ng batang yan. Gayon lang din naman noon yan. Di makalakad, namamaga, subalit, naparang. Ngunit wala akong sasabihin pangako sa inyo, sapagkat ang nais ko sa puso tumimo ito, hindi sa salita, kundi sa gawa. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Alalaumbaga, suriin man ninyo ng suriin, di nyo masusuri ng inyong mga mata. Makinig man kayo ng makinig, walang silbi ang inyong pandinig kung ang katotohanan ay wala sa inyong isip. Subalit, kung may pandama kayo, di nyo manawawaan ang aking tinuran, mararamdaman nyo naman na di taong sa inyo nagbigay pahayag. Sapagkat sinong katauhan ang magsusot ng ganito? At pipili niyang magsuot ng ganitong kasuotan. At sino nga bang tao ang gaganap ng ganito? Ayaw man tanggapin, di paniwalaan ng iba, ngunit ang nagtitiwala may pakinabang. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Ano man ang nasilayan nyo kay luwat nyong nakita, at marami mang kayong nakilala at nakita sa ginawa ko. Subalit kung di na ninyo damdamin ang ginagawa kong ito para sa babaeng ginagamit ko lamang sa inyo, wala na rin kayong maririnig, wala na rin kayong makikita. Sapagkat wala na sa kanya ang damdamin at puso nyo. Maliban marinig nyo ang katotohanan muli at tumibok sa puso nyo kung ano ang tinitibok nito,
mararamdaman ninyo kung paano ang binabahagi ko at mararamdaman nyo kung sino ako sa inyo. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sapagkat anumang suri ng inyong mga mata, kung ang sinusuri nyo'y pagkatao, ang masusuri nyo'y tao. Sapagkat kung anong nakikita nyo, yaon ang sasambitin ng bibig nyo. Subalit, paano ang hindi nyo nakikita? Paano nyong susuriin ito? Kaya't sa gawa dapat makita, hindi sa salita tao, ang bawat totoo at nakikiisa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang. Kung tunay niyong kilala ang kalooban ng Ama at ang salita niya'y batid niyo rin at sa tuwin ay nauunawaan, makakadama kayong lubos, sa puso niya'y kikislot, mabubuhay ang pandama. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Padala mo man yan sa mga kapatid mo at iparinig mo't pakita. Kung damdamin nila'y di tulad ng sayo, baliwala lang sa kanila. Kaya nga't, kailangan mo nang may isang damdaming kumislot sa kanila upang maramdaman nila kung sino ang nangungusap. Yaon nga ang pawang katotohanan, sapagkat walang taong gugusto ng gagawin ito't gagawin niyaan, maliban ang gusto niya sa buhay na pangtao't panglaman. Subalit pang espiritu, sinong tatalimat susunod kung wala sa kanyang pagkatao? Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? May hinihiling ba kayo? Lahat ng tao ay may kahilingan. May dinudulog ba kayo? Lahat ng tao na may gustong idulog ay dumudulog. Subalit, hindi lahat ng taong dumudulog ay sa Diyos dumudulog at humihiling lahat. Para sa Kanya. Para sa lahat. Kaya't iba ang dulog at pagdulog kaysa humihingi ng bagay at pangtao lang. Paano nyo dinudulog ang kapwa nyo? Paano nyo dinudulog ang sarili nyo? Anong malaking pagkakaiba ng pagdulog nyo sa pangsarili nyo at pagdulog nyo para sa kapwa nyo? Katulad din ba ng pandaman nyong pagnanasa nang mabigay sa inyo ay maibigay din sa kapwa nyo? Patuloy din ba kayong nagnanasa na kung anong marapat para sa buhay ng kapwa nyo ay maging marapat ding makalugod para sa inyo at ikatuwa ninyo? Ang minamahal, iba ang pagdulog sa hukom bilang tao at iba ang pagdulog sa makapangyarihang Ama. Kaya't kung nanaisin ninyo ng Ama ang siyang tuwirang malugod, ibahin nyo ang pagdulog sa Kanya, ibahin nyo ang pagtupad sa Kanya. Sapagkat iba ang dapat pagtupad sa Kanya at iba ang pagtupad sa bilang taong pakikiusap. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Subalit, ano man ang layunin at adhikain ninyo, sino nga bang Ama na Diyos na totoo, na di batid kung ano? Kaya naman kung tuwirang puso ninyo ay siya at damdamin nyo ay siya pa rin naman ito, ano nga bang dapat marapatin ninyong tupdin at gawin? Magbilang pagkatao at pagkatao kayo? Nalayunin ninyo at pagkataong pagkatao? Mga minamahal ko, upang ang bawat damdamin nyo'y maging lubos para sa Ama, gawin nyong marapatin ang Espiritu niya ay inyong tanggapin. Sumayin nyong kapayapaan, pagharian, kayong ganap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam,
Nekarameneyahanam. Kapag taong kapwa ninyo ang nangako sa puso nyo, kapag binigo kayo, marapat magtampo. Subalit kapag ang Ama, ang siyang pangako ang nagturan, ay siya mismo. Kapag nagtampo ka't nagdamdam ka, sino pang iyong tatakbuhan? Yan ang pawang katotohanan, mga minamahal ko. Kaya, kung kaisa ninyo ang Espiritu ng Ama, magiging layo ng puso nyo'y kaiba. Yaong makilala't madaman nyo siya, nang maibigay niya inyong nasa, sapagkat siyang tunay na hukom kanino man, at tunay na maghuhusga kanino man. Kaya't kung paano siya'y tapat kanino man, maging matapat din kayong kanyang mga anak. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, kaya't kapag kayo'y inayunanan niya at binigay na ang inyong kahilingan sa kanya at nakita nyo kung paano kumilos siya sa inyo, doon nyo makikilalang higit pa siya at doon nyo mararamdaman buhay siya sa buhay nyo. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Ang may pandinig, muli nakarinig. Ano bagang tinuturang ibig sabihin ng may pandinig ay nakarinig? Tinutukoy ba'y ang malakas ang mga pandinig niyong tenga? Malakas man ang pandinig na tenga ninyo ang gumagamit at ginagamit. Kung sa katotohanan ay wala itong batid, anong silbi, anong husay ng pangungusap kung walang kabuluhang tinanggap ng sinuman? Kaya ang may pandinig sa katotohanan, marinig ng kalooban, tumibok sa puso, manamnam mandinyaan. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Masakit ba, anak? Ha? Masakit. Sadyang masakit yan. Bugbog sa loob. Nakaramdam na ba kayo ng nanang naghahakot ng nana? Ganyan ang nararamdaman niya. Kaya masakit. Pero wala kang nakikita sugat sa labas. Yan ang pawang katotohanan. No? Oh. Kaya yan din ang pawang katotohanan ng sinasabi ng Ama. Hindi maaaring sabihin ng tao, kalakas ko. Kung itong batang ito, hindi niya batid, sumapit sa buhay niya, ang may kumirot sa paa at namaga ang paa. Wala siyang isip, wala siyang muwang, ngunit dumanas siya ng ganyan. Sa makatwid, walang bata, walang matanda, kung ano gustong tumubo, hambing sa lupa, tumutubo ang tumutubong, dapat tumubo. Buhay ba ang Ama? Subalit, matanda at bata, ano man ang tumubo, maaring iparang. Kung ang isang masamang hukom sa katagalan na ng pagdulog ng balo ay gusto na niyang pagbigyan dahil baka mainis siya, ang Ama pa kayang kay tagal niyo ng pinagdudulugan na kay buting totoo niya. Kaya magbata pa rin kayo habang may dinudulog kayo. Sapagkat kung ang isang masama ay nakapagbibigay ng dinudulog ng tao, ang Ama pa kayang mabuti sa lahat ng mga anak niya. Hintayin ninyo yan. Baka isang araw, pinagbigyan ng lahat kayo, di nakalaya man din kayo, ano man ang sa inyo, karamdaman, hirap, sakit, dusa ng loob. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Magbata ka naman ng kaunti, anak. Tingnan ko nga. Ito, yan. Ito.
ang pinakamasakit niyan. Ito. Dito nagsimula ang pamamaga niyan. Pataas. Oy, kayo, kung anong gusto ninyo. Sige, simulan natin kung ano gagamot sa kanya. Tingnan ko nga. Taas. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ay, kabait naman. Sige. Siyam. Bibigay ko sa kanya, ha? Siyam na araw niyang gamot ito. Simulan mo na isa, ha? Kakain ka lang. Ay, aba. Candy yan. Nako. Oh. Sa bata man, may matigas ang ulo. Ano? Kalayo sa iyo, ano? Sabihin mo nga sa kanya. Oh. Ilang taong ka? Ilang taon nito? 7. Ilang taon siya? Ha? 3. Malaki ang agwat, kaya malaki ang isip nito kaysa sa kanya. Pero, kahit nung bata rin, mabait, di ba? Kahit makulit. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, paano kaya pagbibigyan ng hukom yan? Pero pagbibigyan ka rin, anak, manalig ka. Buhay ba ang Diyos? Itaas nga ang kamay nang hindi pinagbigyan ng Ama. Taas nga ninyo ang kamay nang walang pinagbigyan ng Ama sa inyo. Aba, subalit, itaas nga ang kamay nang lahat ng kahilingan niya ay agad ibinigay. Lahat ay kapalad pala ninyo. Mabuti pa kayo. Kami nga araw-araw nagsasakripisyo, hindi lahat ng hinihiling namin, ura-urada, binigay lahat. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kung dapat pala'y nagpapakasakit kami, higit kayong mga pinagbigyan lahat sa hiniling nyo, ura-urada. Aba, dapat pala, banal na kayo. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, kay buti ng Ama. Tama ba? Kumusta ka na? Ha? Buti-buti na. Eh, kailangan bumuti pang sa dati, ano? Kumusta ka na? Batid ko. Kaya nga kinukumusta kita, eh. Eh, sa totoo lang, umiinom ka rin ng gamot dyan. Eh, sa totoo lang, ilang check-up mo na rin dyan. Pero sa totoo lang, andyan pa rin iyan. Kaya, nandyan lahat yan. Para lamang tubig na pumipinpin sa isang butas. Ano? At pagkatapos sisibol, lalabas. Na wala namang nagpapalabas at nagpapasibol. Yan ang inyong mga ugat at inyong mga tuhod at inyong mga buto. Paano nyo ba nakikitang nagsisiandar ang inyong tubig at dugo? Nakikita ba ninyong umaagos ito? Hindi nyo nakikita. Ngunit, hindi nyo rin makikita kung paano mayroon sa kanila'y nagbabara. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, tunay at katotohanan, pawa at tapat ang tinuturan. Hindi lahat ng may kirot ay rayuma. Hindi lahat ng kumikirot ay rayuma. At di lahat ng rayuma ay sa buto. May sa ugat, may sa balat, may sa laman, may salamad. Paano kung sa loob ng buto? Yaon ang mahirap. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. At di rin nga lahat ay rayuma. Paano kung nawawala ng langis? Paano kung sumosobra sa tubig? Paano kung kinukulang sa tubig? Wala nga kayong batid, kaya suri ng suri, kaya ipasusuri.
at ang tapat at totoo na pasusuri sa di nakikita. Ngunit, naipandama sila. At sa hindi naniniwala at walang pagtitiwala, hindi nila mababatid dyan sapagkat hindi ipababatid. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, kaya nga binigyang kalayaan ng tao kung saan ang pananampalataya niya, dumuon siya. Sapagkat kung ano man ang gawin at di nananalig nagtitiwala na doon ay magiging kagalingan, walang kakamtang kagalingan. Kaya kung saan nagtitiwala, naniniwala, dumuon. Subalit kahit saan ka naroon, Ama man din ang isipin. Buhay ba ang Ama? Kaya naman sa dakong ito, hindi sinasabi sa inyong, hali kayo, manggagamot ako, pagagalingin ko kayong lahat. Hali kayo, mangangaral ako, kayo'y aaralan ko't itutuwid. Ang tumungo ay tumungo, ang lumisan ay lumisan, ang manahan ay manahan, wala kayong maririnig. Sapagkat yan ang patotoo, ang Kristo'y lumayo sa daigdigan, hindi nagsabing manahan kayo sa akin. Kundi ang winika, manahan kayo sa Ama, sa kalooban niya ay sumunod kayo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Paano? Kung isang pagkakataon hinihingi ay magtibay ka muna. Hinihingi, manalig ka muna. Hinihingi, maniwala ka muna. Hinihingi, magtiwala at manalig, manampalataya ka muna. Paano kung wala kang pandama? Magagawa mo ba itong lahat ng hinihinging ito sa'yo? Hindi. Kaya kailangan buhay ang pandama mo sa hinahanap mong magpapagaling sa'yo. Buhay ba ang Ama? Kaya, yaon ang di mabatid at mawawaan ng tao, sapagkat ang dakong ito'y di nag-aral ang sumusuri sa inyo, at ang dakong ito'y di mag-aaral muna ang susuri sa inyo. Subalit lahat ng nakasuri ng totoo at may pandamang totoo, may madarama sa puso nito. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Mahirap niyong mawawaan yaong mga tinuran ko, ganang pagkataong kaisipan di maaabot ninyo, ganang damdaming kalooban bilang tao kayo, di maarok, di malilirip, nang dahil di ninyo batid. Subalit, kung sumasa inyo ang Espiritu Santo, mawawawaan, madarama ninyo ito. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Batahin ninyo sapagkat talagang makirot yan. Makirot tsadya ayan. At mamaya ko na lang kayo kakausapin kung anong dapat gawin. Ano? Kumusta ka na? Magkaiba naman ang sakit nyo niya eh. Sapagkat ang nakamtan mo, matutulad din kakamtan niya kung magkaisa kayo ng pananaw at pagtanggap. Gayon naman, bakit nga ba kapwa mo, halimbawa, tumitengkod-tengkod, nakita mo gumaling, at ikaw gusto mo, magaya rin, gumaling ka, magkaiba naman kayo ng damdamin, paanong pag-iisahin ang tinanggap niya at tinanggap mo? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang may pandinig ay nakarinig, sapagkat panahon man ng Kristo, maraming pinagaling, subalit, ano ang tinuran? Pinagaling ka ng pananampalataya mo. O sulong, nananampalataya naman kayong lahat. Kahit hindi ako magpunta riyan, nananampalataya naman ako, nananalig naman ako. O de gayon pala, ba't narito ka? De pagalingin mo sarili mo. Hanapin mo kagalingan mo sa sarili mong pananampalataya at pananalig. Wala naman sa iyong magagalit. Wala naman sa iyong maninita. At wala sa iyong magtatampo, kundi isabuhay mo ang pananampalataya mo na may totoo at katapatan ng puso mo. Sa gayon,
makikilala mo ang pinananaligan mo, buhay at di patay sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Katotohanan ng sakit tinuturan. Kapag nagsasalita ka ng matwid at totoo, maraming magagalit na tao. Lalo't higit kung hindi totoo ang damdamin para sa'yo. Subalit, magsabi ka ng nakakatawa at kalokohan. Kahit hindi naniniwala sa'yo'y mapapatawa mo. Kung ito'y palatawang tao. Iba ang Ama, iba ang tao. Iba masamang espiritu, iba mabuting espiritu. Kaya tantuin nyo at suriin ninyo nang mapagnilayan lahat ito. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kaya nga't maliwanag ang katotohanan. Ginamit sa talinghaga lamang kung ang isang masamang hukom ay kayang magbigay sa taong ayaw niyang manginis pa sa kanya't baka kung anong magawa niya. Ikaw pa kaya na anak ng Amang mahal na mahal ka? Kung matwid ang ginagawa mo, tapat kang sumusunod sa kanya, ang tutulan niya at tanggihan niya sa tamang takdang, iyan ay alay niya para sa'yo. Kaya, nagbata ka ba sa sakit mo? Binabata mo ba ang sakit mo? Alam mo ba ang pagbabata? Pagtitiis bagay alam mo? Kung magkagayon, habang may buhay, may pag-asa sa kanino mang buhay. Buhay ba ang Ama? Kaya't sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Ano ba ang hinihiling mo? Pumayapa na ang anak mo. Payapain mo masigit ang puso't isip mo, sapagkat siya'y talagang payapa na, hindi na humihinga, hindi na makagagalaw, at patay na. Ikaw na buhay ang pumayapa, nang maging mapayapa ang isip at damdamin mo. Yaon ang tugon ng Ama sa mga nagsasabing, sana po payapa ng isip ng anak ko doon. Sana po kay payapa ng anak ko. Sadyang payapa na, di na gumagalaw, patay na. Ikaw ang mamayapa, ikaw ang pumayapa, sapagkat ikaw ay buhay nang makamtan mo ang kapayapaan sa lupa. Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan ng sakit tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo, mga minamahal ko, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Anong ang pangalan mo, Pogi? Anong pangalan mo? Ano? Anong pangalan mo? Ay, napakamahiyain mo naman pala. Kung yung masarap ayaw mo, paano ko pang gagawin sa iyo yung hindi masarap na ibibigay ko? Dalhin mo na siya sa ospital nang di lumala iyan. Buhay ba ang Ama? Subalit wika nga, ang bata walang isip, walang pananampalataya. Ngunit kung ikaw na ina, matibay at matatag, may Diyos Ama ka. Kung minsan sinusubukan ng tao, hindi nakapapasa, sapagkat may sariling isip at katwiran. Ngunit kung aarukin nyo lamang at nababatid nyo kung paano kumilos ang Ama, doon magpapatotoong kayo'y tapat sa Kanya. Kaya't ang bawat pinagdaraanan nyo, makikita nyo kung paano makahulagpos, makasadsyad ng may galak kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sapagkat kanser mang naturingan, hindi ura-urada pagdaka, ay ganyan na ang sasapitin dyan. Kaya ibig sabihin, wala kang dapat ikabahalang kanser iyan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Subalit kinatatakutan ng tao'y kanser, kahit hindi kanser ang sakit mo. Kapag pinaalmat, lumala ito, para lamang yung kanser na nakamamatay din naman. Gayon lamang ang buhay dito sa lupa. Ang tao kapag sinabing kanser, takot na takot na.
mamatay. Tao, lahat kayo may cancer. Hindi lang buhay sa walang cancer cells na nabuhay. Kaya wala siyang cancer na tinatawag. Subalit lahat kayo may cancer cells. Buhay ba ang Ama? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Sapagkat saan nagtungo at saan nagdaan ang cancer cells? Bakit nabuhay ka? Sabi na nag-aral, nabuhay ka ang cancer. Buhay ka ang cancer. Acute ka ang cancer mo. Malala ka ang cancer. Ay, wala ka. Namatay ka ang cancer. Saan nagmula? Saan nagpunta? Saan dumaan? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nagkarameneyahanam. 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 Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Iunat mo nga. Baloktot mo nga. Sige. Tumayo ka nga. Umiipit ang litid. Alam ko, nagmula kasi doon patungo diyan. Sapagkat hindi naman yan magkakaganyan kundi nagmula diyan. Kaya nga, sasabihin failure. No? Failure. Paano magiging buhay? Ha? Samantalang umiinom ka naman ng gamot. Pero hindi siya naampat lumala. Di ba? Ups and down. Tama ba? Subalit hindi siya nag-level sa normal value. Kaya ibig sabihin, di pa rin natutuklasan kung paanong paraan. At yun ang sinabi sa'yo, batid ka. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kawawa ang tao. Paano kung walang salapi? At kung may salapi man, paano kung suko ng katawan? Kaya, para kayo masyahan at makadama ng mainam, sama kayo humingi at siyang inyong asahan. Sapagkat siyang magbibigay ng mabuting pakiramdam at siyang magbibigay ng payapang kaisipan. Siya rin ang magbibigay tuwid ng buhay at makulay ninyong kakamtan. Sa kanyang kaloob, kayo masisiyahan. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Alalaumbaga, paghahari walang maliw, pagmamahal ay walang kamatayan, gawa at salita, nasa ibabaw ng lupa, tao, siyang pipili kung anong kanyang kukuhanit gagawin. Isa sa buhay, salitang aral na nagbibigay buhay. Sumainyo ang paghahari mula ulonggang talampakan, mga minamahal ko. Nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Masaya po ba kayo? Dakila ba ang Diyos? Tingnan mo nga si Poge. Oh. Sa totoo lang, iniintindi mo siya, ikaw ang dapat intindihin, ano? Di ba? Tumayo ka nga.
O, umupo ka nga. Tayo ka nga. Upo ka nga. Eh, siya'y patag, ikaw ang di patag. Buhay ba ang ama? Siya'y diretso, ikaw ang lumili ka. Buhay ba ang ama? Kaya, para magkaisa kayo't magkapanagpo, pares kayong dumiretso. Diretso, diretso sa ama, hindi kanino. Wala ako sinasabi, ha? Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali umangkin at tanggapin. Alam kong may vitamins ng anak mo yan. Binigay ng ama yan, palulusugin niya yan. Magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan.
mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Di ko kayo pakakainin yan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Bawal sa'yo. Manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Buhay ba ang Ama? Kahirap ipaliwanag ang marapat at dapat sa taong sarado sa katotohanan. Kaya kailangang mabuksan muna, makadama at makakilala para ang lahat ay maunawaan nila. Kaya sa inyong lahat, hindi mahirap ang tumanggap, hindi mahirap ang tumupad kung nasa puso ninyo ay tapat na sa Ama'y kumikilalang ganap, magagawa nyo ang marapat. Pagharian kayong labat. Ha! Labat. Bakit? Amen. Sabi nyo, pagharian kayong lahat. Doon pa lang ang amen. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Halos araw-araw. Halos araw-araw. Walang magiging patlang na isang araw man lang ay walang pasyenteng may sakit sa bato. Na ang sakit naman na yan ay patuloy na ginagamot, patuloy na ginamot. Subalit, bakit hindi na kontrol, na ampat, tulad mo, magkatabi kayo. Sa makatwid. Ang gawaing ito, hindi naman sinabing kaya kayo naririto'y physical na karamdaman lang ang sa inyo'y dapat paggamot eh. Pangunahing dapat makadama kayo at makakilala sa Diyos na gagamot sa inyo eh. Kaya, ang tanong sa inyo, maghihintay ba kayo? Ang susunod na tanong, makatitiis ka ba? Kapag may naunang pasyente at maaga pa. Yung hindi bukal sa loob at hindi naniniwalang ganap. Hindi totoo pa. Hindi nagtitiis. Hindi makatitiis. Bakit? Paano mo nga naman pagtitiis ang hintayin yung ganong oras?
Hindi mo man sigurado kung gagaling ka o hindi. Ang tanong ng Ama sa inyo, bakit? Ba't kapag alam nyong nag-aral, natitiis nyo kahit maghapon kayo maghintay? Hindi rin naman kayo sigurado kung gagaling kayo at sinigurado bang gumaling kayo. Yan ang tao. Patotoo lamang, tao kinikilala, hindi ang Diyos na di nakikita. Sapagkat hindi naisip, bang gagamot ba yan, Eka? Gagamot ba yan, Eka? Bakit? Ikaw ba? Pag ginusto mong manggamot, manggagamot ka. Pag ginusto mong mangaral, mangangaral ka. Hindi lahat ng gusto ng tao ay makukuha. Ngunit hindi pinagninilayan yan. Hindi nagninilay ang tao. Sapagkat ang gustong pagnilayan ng tao, yung kanya, yung pakinabang niya. Ang gustong ikasaya at masiyahan ng tao kapag nasunod, kapag tinanggap ang kanya. Subalit, ang para sa kapwa, walang pakialam. Ang para sa Ama, walang pakialam. Ang para sa kaluluwa, walang pakialam. Ang walang pandama, totoong-totoo sa kanya. Buhay bang Ama? Kaya, pagdating ng takda, ibinigay man kaya ang hiniling, sino kaya ang aabutan? May aabutan kaya? Ilan kaya ang aabutan? Tulad ng habilin at tanong ng isang Kristo sa salitang talinghaga na ginamit ay hukom. Hinalimbawa ang isang hukom na masama, na walang takot kahit kanino, na walang pinakikinggan kahit kanino. Subalit wala siyang pinakikinggan at wala siyang takot kahit kanino dahil kahit karampot may habag pa rin siya. Eh ano ba naman kahit mainis siya? Ngunit ibig sabihin, sa konti na yung nararamdaman niya, gusto niya ng pagbigyan ng balo. Ang Diyos mo pa kaya na buong buo ang mabuting kaloob niya ay mabuting pagmamahal sa bawat anak niya? Ang tanong, lahat ba ng hinihiling nyo'y alam nyong siguradong makabubuti sa buhay nyo? Siguraduhin nyo lahat ng hinihiling nyo'y nakabubuti at makabubuti. Sapagkat kung magkaminsan, may kahilingan na hindi ninyo alam kung nakasasama at makasasama pa sa inyo. Katulad ng humihiling kayong gumaling. Kapag hiniling nyong gumaling, dapat hilingin nyong pagalingin ang kaluluwa nyo. Sapagkat kung gumaling ang katawan nyo at ang kaluluwa nyo naman ay may karamdaman, di pa rin kayo masisi at magagalak kapag magaling na kayo. Sapagkat sigurado, muli malilisya, maliligaw na naman kayo. Sapagkat magaling na kayo, kung anong gawa ninyo sa unang buhay nyo, gagawin nyo na naman ito. Ngunit maalala nyo kaya ang nagpagaling sa inyo. Kaya't siyaan ang kaibahan ng natural na gamutan at pinag-aralan na panggagamot. Kapag gumaling ka, pinagaling ang pisikal mong katawan, ngunit walang napagaling sa iyong kaluluwa. Subalit hindi mimithi nito ng lahat ng tao at hindi magmimithi lahat ng tao sa ganito, sapagkat di lahat ng tao nagmimiting magbata para pakinggan niyaong Ama. Kundi ang layon at nasa ng tao kapag pinagpapala, paniniwalay, grasya, sila'y mahal ng Ama. Kapag walang pagpapala at di pinagpapala, hindi totoo sa Ama. Yaon ang pawang katotohanan. Saliksikin niyong mabuti ang banal na aklat at nang matunghayan niyo kung anong pangako ng Kristo sa tao. Kaya't kung tapat totoo kayo sa Ama, mababatid niyo kung ano ang layon at nasa ng Kristo. Sa gayon, masasabi niyo ang kapwa niyo tao, kung katulad niyong tapat at totoo, gayon din kayo, nagagawa niyong pasakit at pagpapakasakit para sa kapwa niyo tao. Kaya't mawawawaan niyo na, ngunit kung binabaybay niyo at binabasa, at ang puso niyo'y wala sa Kanya, hindi niyo nagagawang may sa buhay ito, ano nga bang damdamin niyo sa kapwa niyo? May mararamdaman ba kayong kaiba? Wala tao, sapagkat ang damdamin niyo'y pang tao. At ang sundin ang sa inyo at matupad ang sa inyo, sapagkat wala kayong puwang sa puso niyong damdamin, ibahagi ang sinuman. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan,
Yaon ang pawang katotohanan, kaya't mapapalad ang may damdaming totoo sa puso ng tao. Kailangan totoo at buhay ang nadarama nyo. Sapagkat doon nyo masasabing totoo kayo sama. Hindi pinipili nyo, tinatangi kung sinong gusto nyo. At ang ayaw nyo ay wala kayong pakialam sa kanila. Mga tao, katotohanan ng tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Naglalayo ng kaligtasan ng kaluluwang tao, subalit sapat na ang batid ay meron na. Sapat na ang batid ay manalangin at gumanap, ngunit puso na may di katotohanan ang tinanggap. Mga mahal, pakalinisin nyo at pakahugasan ng dugo na banal ang puso't isip nyo, nang sa gayoy maramdaman nyo ang nakikisa at nakikipagtotoo sa inyong di nakikita. Pagharian kayo mula ulonggan talampakan, kumislot sa damdamin nyo, tapat na kalooban. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kumusta ka na? Kumusta ka na? Sa palagay mo, sino ang maalma sa inyong dalawa? Di mo alam ano. Siyempre, tanong ng tao yan. Ngunit ang Diyos, alam niya kung ano at sino ang parehas na bato nyo ay alinang di umaandar. Hindi naman kapag sinabing failure eka, ang bato mo'y durog na, maliit na eka. Mayroon namang failure na bato na tinatawag na nagpa-function pa. May functional pa. Buhay ba ang Ama? Kaya habang nagpa-function ito, ibig sabihin, may pag-asa ka pa na maaring isang idlap ay buhayin niya pang ganap. Sabi nga, kung yung patay ay nabubuhay, papaano itong gagawin? O katulad halimbawa, ng isang hinugos sa bubong at ibinaba dahil hindi makadaan, sa baba, sa taas itinaas para doon dumaan. Bumangon ka eka, bitbitin mo yung higaan. Bumangon at binitbit ang higaan. Mayroon bang pinainom? Mayroon bang hinaplos? Saan siya gumaling? Sa salita. Buhay ba ang Ama? Ang hirap sa tao, katagal naman pala eka. Katagal eka. Sa hindi mo namamalayan kung totoo ang puso mo at malinis ang isip mo, damdamin mo'y gayon din. Abay may nararamdaman kang gumagaling, di mo alam. Buhay ba ang Ama? At sino naman kayang taong magbabatang gawin ito at sabihin ito sa inyo at pag-aralan niya para ikwento sa inyo at ibahagi sa inyo? Paano niya malalaman at paano niya ikukwento sa inyo? Kaya sa makatwid, kung naniniwala kayong may Diyos Espiritu, suriin niyo Espiritong nasa inyo. Banal ba o manlilin lang? At sarili niyo sinusunod niyo. Sapagkat ang mabuting Espiritu naglalayo ng mabuti para sa lahat at nagbabahagi para sa lahat. Hindi pipili ng ilan at ilan lamang ang babahaginan. Kaya nga dito lahat kayo tinatanggap. Subalit hindi lahat kayong tinanggap ay nakatanggap. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam. 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 Alalaong baga, nasa inyo para malakas ang Espiritong sinasabi nyo. Hindi sa taong ginagamit. Kahit napakalakas ng taong ginagamit, kung Espiritu ninyo ay huwad at di totoo, di nyo matatanggap ang ginagamit. Sapagkat di kayo makakadama
Kaya sasabihin nyo, mahina ang espiritu. Hindi totoo espiritu. Sinong huwad? Ang magpamagbintang, mapanuri, o ang nagpapakatotoo? Isa lamang ang dapat nyo suriin. Sino ang totoo? Ang mapanuri, mapagbintang, mapanghusga, mapanalita, o tahimik lang? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Hanggang saan ang katigasan ng tao at kasutilang paglaban sa di niya nakikita? Iyon ang inyong pagnilayan. Sapagkat lahat kaya niyong masabi sa kapwa niyo, lahat ay kaya niyong magawa sa kapwa niyo, lalo't may galit kayo sa kapwa niyo tao. Subalit, kumusta ang di niyo nakikita? Yaon ngayon ang tanong ko sa inyo mga tao, puso nyo ba'y may damdaming totoo para sabihin nyong pinagaling at pagagalingin ka sa oras na ito? Sumayin nyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Nagbabata ang nais makakita ng nais niyang mahawakan at kamtan. Sapagkat maghukay ka man ng lupa, kung nais mong may sumibol na tubig at makalagok ka, pabatahin mong humukay. Ngunit, kung sa salita ka lang nagbabata at wala ka sa gawa, paano mo sinabing totoo ka? Gawin nyo ang nasa ng Ama at pakikita niya sa inyo ang layunin niyang mabuti para sa lahat. Hindi sa iisa, hindi sa iilan, para sa lahat. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, kapag kaya ng tao, magagawa niya ngang magmalaki sa kapwa-tao. Subalit pakatandaan nyo, gaano man ang pagmamalaki nyo sa kapwa nyo tao, ang Amay din nyo mapagmamalakihan. Kaya't may wakas din sa taong mga sutil at sa taong mga sinungaling. Yaon ang pawang katotohanan mga mahal ko, kaya't gawin nyo ng marapat, nais nyong makatanggap, kumilala kayong ganap. Sapagkat ang layo ng Ama, kayo'y maging ganap sa kanyang pananaw nang mapagaling ang kaluluwa nyo at katawan, sapagkat walang magpapagaling sa dakong ito kung tao lamang inyong tutunguhan. Sumayin nyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Masakit pakiramdaman, masakit pakinggan kung sarado ang kaisipan at di kayo tatanggap sa totoong aral. Ngunit hinahamon ko kayo, baybayin nyo ito lahat na tinuturan ko sa banal na aklat na binabasa nyo. Doon nyo mapapatotohanan kung totoong mambabasa kayo at totoong nasa puso nyo'y Kristo. Marinig nyo ang tinuran ko. Sumayin nyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alala umbaga, katulad mo mahal ko. Wala namang dapat ihingi pa ng pagkakataon para guluhin, lituhin ang isipan, para sa gayon makapaglingkod ka ng tapat, kundi ang hihingin sa iyong pagkakataon, ipatag mo ang damdamin. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian, kayong ganap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alala umbaga, magkakaisang magkakampi, subalit ang di kakampi iiwanan nila. Ngunit ang kampi at nagkakampi na ang Ama ang kilala, pag-iisahit magkakaisa silang lahat bilang tunay at tapat niyang mga anak. Kaya't ang tunay na magkakaisa, nagkakaisa nga dahil sa Kanya, hindi dahil sa sarili nila. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, yaon ang masamang hukom. Humahatol, walang pinakikinggan kahit kanino at kahit na sino pang kapwa-tao. Ang gusto niya, ang sinusunod niya at walang pakialam sa pandaman ng kapwa-tao. Subalit iba ang Ama, iba siya kahit kanino. Ang lahat ng hatol niya at paghatol niya ay tapat at totoo kung humatol kanino mang kanyang anak. Kaya't hindi na kailangan batahin pa't sabihing mainis siya, sapagkat di siya marunong mayamot at mainis sa lahat ng kanyang anak. Siya'y nagmamahal pawa at niibig niyang lahat. Kaya tao, damhin niyo ang pagmamahal niya at nang madaman niyo kung paano kamahal kayo. Damhin niyo at kilalanin siya nang makita niyo kung paano pahahalagaan niya kayo. Sapagkat kayong lahat ay mahalaga
at mahal na mahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Oh, masaya ba? Kung may sakit kayo, kailangan lagi kayong masigla. Yun ang number 1. Masaya, hindi naiinis, naghagalit, nalulungkot. Napakalakas magpabagsak yan. Magpabagsak ng kalusugan. Kaya kahit na buhay pa ang bato mo, nagpe-failure dahil takot at natatakot. Pati bato mo, takot, mabuhay. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyo lahat, pagharian kayong ganap. Buhay ba ang Diyos? Tama ba? O pag halimbawa, hindi ka matae, inis na inis ka, humihilaban tiyan mo, matatae ka ba pag naiinis ka? Magkalmante ka, pati bituka mo kakalmante. Hindi ko kayo binibiro. Tandaan ninyo, kapag may sakit kayong constipated na tinatawag, aba, magnilay kayo. Baka overstress ang bituka nyo at pati isip nyo. Baka patig na ang isip nyo, pati bituka nyo. Over na. Paano mong alam na over? Hindi mo nga alam. Kaya sinasabi sa'yo, mag-isip ka, magnilay ka, baka mamaya matay ka na. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Subalit, subukan ninyo, kapag di kayo makali, matai, maihi kayo. Sapagkat magkasama pati pantong nyo, bato nyo, at bituka nyo, alarma sila, sapagkat kayo'y di rin nakakali. Magpatag kayo, pati ihin nyo't dumi, papatag din. Yan ang may nervous breakdown. Buhay ba ang Ama? Saan niya nakukuha? Saan niya nakukuha? Kapag may pumasok sa isip nyo, inisip nyo ganon, hindi naman pala totoo, kayo lang nag-iisip ng gayon. Yan ang dapat mamatay sa buhay ng tao, ang pag-iisip na di maganda at mabuti, sapagkat pinsala. Di lamang sa katawan nyo, pati sa kaluluwa nyo, sapagkat ang Ama'y tunay na hukom at di hukom na huwad. Hindi namimili kung sinong bibigyan niya at sinong pakikinggan niya, kundi lahat ay pakikinggan niya ayon sa kanilang pagsunod sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Ngunit tandaan ninyo, lahat niya'y binuhay, kaya lahat ay may karapatan sa Kanya. Lahat siya'y bumuhay at siya lang ang nagbuhay, kaya lahat ng tao'y may karapatan sa Kanya. Kaya naman, huwag mong abusuhin ang karapatan mo sa Kanya. Na ngayon pinagbibigyan kay abusado ka. Paano naman ang kapwa mo di pinagbibigyan, ibig sabihin di niya minamahal ito? Sa mga nagtitibay ang pananalig at pananampalataya, yao'y pagsubok naman sa kanila. Ngunit at pasubali, dahil tapat at totoo, masaya pa rin sila. Kaya tao, diyan nasusukat ang totoo ang damdamin at puso't kaisipan. Maligaya kayo pawa at walang iniisip na masama sa inyong kapwa. Sapagkat ang pag-isip ng di tama, pagpapahirap ng kalooban, pagpapasakit ng katawan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Ang wika nyo, kaya tumaas ang kolesterol nyo sa kinakain nyo. Nilikha ng Ama ang lahat ng pagkain, sapagkat alam niyang hindi yan masama. Sumama lamang sa sobrang pagkain at sobrang sama ng kaisipan. O tao, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Paanong nasigurado ng tao na lahat ng kinakain makakabuti? Kung din sana lahat ng kinain yung nakabuti, wala nang nagkasakit. Di sin sana'y lahat ng mayamang nag-iingat sa lahat ng pagkain, wala nang namatay. Magnilay, magbulay kayo tao. Ang gawin nyo, maging malinis ang puso nyo, maging malinis ang isip nyo, at kumain kayo, wag lamon, kundi tikim nyan lahat, tikman nyo lahat, kainin nyo ang lahat, wag lamon, kain, tikim. Buhay ba ang Ama? Kaya't sa inyong lahat, paghahari walang maliw, kamatay ay dumaratal, hindi batid kung kailan, sasapitin ng sinuman.
Kaya't ang tanging nakalaan, yaong kalagtasan, na kung ito'y kakantan, may buhay na, walang hanggan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ay, buhay. Oh, alam mo na yan. Ano, kumusta na kapatid? Makakatawa ka na niyan. Hindi mo naiisipin yan. Ha? Ay, halimbawa, kung gusto mo magpa-dialysis, go! Sulong, sabi nga, gawin mo. Kaya lang, tanggapin mo ang Diyos na magbibigay sigla. Sabi nila, may mga dinadialysis pa lang hindi daw mangingitim eh. Eh siguro mahal ang bayad nun. Paano kung mahirap ka? Ay di mangingitim ka. Ang totoo po yun ay, ang katotohanan nun, sa Diyos lahat nagmumula yan. Ano? Kaya panaligan nyo siya. Magtiwala kayo sa Kanya. Kahit na walang magawa ang kapwa nyo, siya may magagawa sa inyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Oh. Diba? Kaya, sasabihin, na-stroke po ang asawa ko. Eh, hindi yata siyang na-stroke eh. Kasi siya eh, magandang magsalita. Maayos lumakad. Lumundag ka nga. Oh, eh parang pag ikaw lumundag, pumapalipit ka muna eh. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, sabi mo, siya pinagagamot. Ikaw dapat ang... Diba? Ilang araw ka na rito? 4. Eh, ikaw ang lagi ko kinakausap, hindi naman siya eh. Kaya, siya ginagamot baga. Hindi, nakakagamot na sa kanya yung salita. Sa iyo, hindi pa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya dapat, ngayon, pares na kayong magaling. Ano? Para makapagpagaling ka rin. Eh, paano kung halimbawa, magpapagaling ka ba? Eh, sarili mo nga hindi magaling. Ah, di ba? Iba yung kagalingan na pwede kang manggamot. Halimbawa, ang paa mo masakit. Eh, binahagi sa'yo, gamutin mo si ganyan. Kahit na masakit ang paa mo, pwede kang manggamot at magpagaling sa patnubay ng Ama. Pero kapag ang isip mo hindi magaling, aba, hindi pwede. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kailangan gumaling muna isip at damdamin para lahat ng iaaral sa iyo at sasabihin ay matupad mo man din. Eh kung ang isip mo hindi magaling at ang puso mo hindi magaling, eh paano po kang hindi magaling? Eh ako naman po kay walang sakit sa puso at wala akong sakit sa isip. Eh ewan ko lang. Kaya para makapagpagaling ka rin, kailangan magaling. Una, isip at damdamin. Para makapaghatol ka ng mabuti at maganda, ikaw muna ang mabuti isip, ikaw muna maganda kalooban. Eh kung hahatol ka ng mabuti at makapaghatol ka ng maganda, ang puso mo na may bato, ang puso mo na may marumi, ang puso mo ay maraming galit, eh paano ka naghahatol na ikaw'y umibig? Buhay ba ang Ama? Tama ba? Tamang-tama, tumpak na tumpak. Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Yung mga masasama ang isip niyan, hindi naman sila pinagtuturanan at di naman sila tinuturanan. Sa kanila tinatama at sasabihin pinatamaan. Ang Ama, kilala niyang lahat. Ang taong sa isip ay gayon. At ang tumanggap na may galak at masaya na tinanggap. Buhay ba ang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya mapalad ang tumatanggap. Inaamin niya yung damdamin niya, yung kanyang nasa kalooban at kaisipan. Kaysa doon sa naglilihim at nagtatago ng damdamin. Samantalang sa Ama'y wala kang malilihim, kaya upang kayo magsigaling, ilantad nyo sa Kanya at sabihin, buhay ba ang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Oh, kumusta ka na, Pogi? Ayan, masarap siyang kumakain. Eh, para mo nang narinig yung batang ire nang siya'y unang araw.
Ayoko, ayoko. Pero, sumunod naman. Ito hindi. Buhay ba ang Diyos? Kaya, sinong dapat sumunod, anak? Sino? Ha? Yan. Laliman mo pananalig mo ngayon. Kung marami ka naman pera, di? Oh, kung marami kang pera, sige. Kung gusto mo iyak lang ng iyak yan, ano? Ha? Kahit sumisigaw ka ngayon, tulog na tulog siya. Yan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, hindi pa man, nakitang naampat ang pamamaga, may ginaling na at gumaling na sa Kanya. Buhay ba ang Diyos? Yan ang Diyos! Magsabi ka ng tapat, magpakatapat ka sa Kanya, at bibigyan Kanyang karampatan mong ganting marapat. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Oh, ginamot ka na ba? Ikaw, ginamot ka na? Ha? Nagamot ka na? Ikaw ba? Nagamot ka na? Mabuti naman. Ibig sabihin, wala pa kayong ginagamot kanina pa. Ganun baga. Wala akong ibibigay na tablet Wala rin akong ibibigay na kapsula Wala rin akong injection sa iyo At lalong hindi kita idadialysis. Kahit ikaw. Pero kung nakinig ka, baka may kumilos sa katawan patungong bato. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayo. May tanong baga kayo? May itatanong kayo? Wala kayong tatanong. Parehas tayong walang itatanong. Kaya tayo ay Ayan. Huwag niyong ginagalaw. Ayan. Aray. Nagising tuloy. Sige anak. Mamaya may patatapal sa'yo, ha? Sadyang nakakaawa, lalo na ang bata, di po ba? Kaya kung ang puso mo ay maawain, ay talagang parang dinudurog yan kapag nakakarinig ka ng batang umiiyak, di ba? Pero nakakatuwa naman ang iba pag may naririnig silang bata, nagagalit kapag umiiyak. Kaingay ka na bata na yan! Pinalo ng pinalo, iyak ng iyak, pinalo ng pinalo, umiyak ng umiyak. Gusto'y tumahan, pinapalo naman. Katatanga, sabi ng ama. Diba? Gusto mong tumahan, aluin mo. Pinatatahan mo, palo ka ng palo, palo ka ng palo. Iba ang ama. Kapag nagpapatahan ng mga anak niya, nagpapasaya siya. At paano ka naman niyang mapapasaya kung ayaw mo siyang madama at hindi mo siya dinadama? Kaya damhin mo siya, parang lumbay mo'y mapaligaya niya, mapasaya pa. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, masaya ka ba? Ha? Ito walang sino nag-aalaga sa'yo? Ha? Aragoy, aragoy. Ay. Wala na yan. Wala naman ako nararamdamang masakit Diba? Sabi mo masakit wala namang masakit Wala saan. Tingnan ko nga. Tingnan mo nga,
Teka muna, masakit. Masakit. Anak, diinin ko. Sige. Hindi na masakit. Sige. Kumuha ka nga ng... Sige, no? Ano ang gagawin natin? Puputulin natin yung masakit. Putulin natin yung masakit. Matitira yung di masakit. Hindi. Kailangan mawala yung masakit para buo yung paa mo. Ano? Gusto mo bang mawala yun? Paano kung hawakan yan? Ayaw mo. Hawak mo. Aray, mami. Wala na. Ayan, Ito. Tingnan niyo iba. At matigas ito. Hindi na. Ito, depression yan. Wala na. Ay, kabait pala. Anong pangalan nito? Great Kali. Ay, kagaling na. Great Kali. Kagaling mo pala, Great Kali. Aray ko. Aragoy. Aray ko. Aragoy. Hindi na. Sige, iunat mo na. Iunat mo para hindi... ka na. Ay, ayaw mo, wag. Unat mo. Kala ko bulol ka. Ayaw mo? Gusto ko eh. Tingnan mo siya kumakain. Kumain ka rin. Dali. Kain ka. Ayaw niya. Wag yan. Yun na lang kende. Ano? Yun na lang kende. May Lunis pa. Halina po kayo.